Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pag-uulang. Kaya tinisinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanhan ang pagsasakasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal upang kami pagindapating magkamit ng ibinuan nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya paglingkuran. Mga salita ko'y ginagawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang aking laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtatagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon. Ang aking kalagayan ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maglingkod niya, upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan na sa Kanya nagbubuhat. Ang aking karangalan, sinasabi ng Panginoon sa akin, Israel, na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo, bukod sa pagpapanumbalik
sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas ng kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko'y nilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang. Mag-ingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa, sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugumihanang sinabi ni Jesus, "Tandaan niyo ito, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsasawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ang walang nakakalam kung bakit niya sinabi ito, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salipi. Inakala nilang pinabibilis siya ni Jesus ng kinakailangan sa pista o kaya pinaglilimos sa mga dukha. Na makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis, gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung hayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang magpapahayag ng karangalan ng Anak.
at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin niyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinasabi ko sa mga Hudiyo, hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa iyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitatlo mo akong itatatuwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Mga minamahal na kapatid, kapag po tayo ay nangarap ng pagiging sundalo o maging sundalo, o marahil kapag po ang isang tao ay sundalo, handa po siyang ialay ang kanyang buhay. Kaya nga sinasabi po natin, very patriotic ang kaisipan ng mga sundalo na sa kanilang training, inilalagay na agad sa kanilang mga isipan na dapat ipagtanggol ang mamamayang Pilipino. Kailangan ipagtanggol ang bansang Pilipinas. Ganyan kapatriotic ang mga sundalo. Kayang ialay ang sarili, kayang isakripisyo ang sarili para sa bayan at para sa kapwa Pilipino. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan sa pananampalataya sa Diyos, nabanggit ko po ang bagay nito dahil sa ating pong natunghayang pagbasa ngayong ikalawang araw ng mahal na araw, ang Martes Santo, ay ibinibigyang diin sa pagninilay at sa pagbasa ayon kay San Juan ang salitang pag-aalay ng buhay para sa nakararami. Sa ating napakinggang pagbasa, ito yung binibigyang diin ng ating ebanghelyo, ang pag-aalay ng buhay para sa nakararami. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, hindi lamang po ito hudyat ng pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, bagkus binibigyan ng ebanghelistang si San Juan ang pag-aalay din ng buhay ni Pedro. Kaya nga po nasabi niya sa ating Panginoong Jesucristo, dahil sa bugso ng kanyang damdamin, nasabi niya, buhay ko man, Panginoon, ay iaalay ko dahil sa iyo. Ngunit sa pagkakataong iyon, sinabi ni Jesus, oo nga, kaya mong ialay ang buhay mo, pero sa ngayon ay hindi mo magagawa dahil alam ni Jesus ang nasa isip ni Pedro na kapag naganap na ang mga bagay na ipagkakanulo ang ating Panginoong Jesucristo, sa oras na iyon ay maikatlong ulit na itatanggi ni Pedro ang kanyang Panginoon. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, mag-aalay din si Pedro ng buhay, ngunit dahil sa kanyang kaliitan ng pananampalataya, dahil nakita niya ang ating Panginoong Jesucristo na nahihirapan, ay hindi agad-agad niya nagawa ang pag-aalay ng buhay dahil sa takot. Ano po ang mensahe sa ating sa Ebanghelyo ngayong umagang ito? Ang kahalagahan ng salitang pag-aalay ng buhay. Madaling sabihin na kaya natin magsakripisyo, subalit ang ilan sa ating mga Katoliko ay parang ningas kugon na kaya magsimula na sabihin ito, ngunit mamaya-maya kapag nahirapan na, ay sasabihin nilang hindi nila kayang magsakripisyo. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, parang ganito rin po ang ugali ng some of our brethren, ng ating mga kapatid. Ningas kugon. Sa una, kayang sabihin, pero pag naramdaman nila ang hirap, para bang nagre-retreat na sila o bumabalik sila dahil hindi nila kaya. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, ang mensahe sa atin ng Ebanghelyong ito, pagnilayan ang salitang
pag-aalay ng buhay. Kaya naman natin mag-alay ng buhay basta tayo ay merong pananampalataya sa Diyos. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Kapag ito'y ginawa natin, magkakaroon tayo ng pusong handang ialay sa Diyos ang ating buhay. Kaya naman po, sa ikalawang araw ng ating mga mahal na araw, ang Martes Santo, isipin natin kung gaano pa o gaano na tayo kalayo upang ihanda ang ating sarili sa pag-aalay sa Diyos. Kaya nga po sa misang ito, mga minamahal na kaibigan, nawa, ma-realize natin na kung kaya na ng ating Panginoong Kristong ialay ang buhay para sa nakararami, sana tayo din bilang mga Katoliko Kristiyanong sumusunod sa Diyos, kaya din nating ialay ang ating buhay para sa ating kapwa. Ang lahat po ay magsitayo. Buong kababang loob na idulog natin ang ating mga kailangan sa Panginoon habang laging inaalala ang paghihirap na Kanyang tiniis para sa ating kaligtasan. Sa bawat tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan, naway hindi magkimkim ng hinanakit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan, naway hindi panghinaan ng loob, bagkus maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway pagkalooban ng lugar sa kaharian sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, sa iyong karunungan ay hinayaan mong magdusa ang iyong anak para sa amin. Sa pamamagitan ng Espiritu, higit mong kaming ilapit sa iyo upang may pahayag namin ang taimtim na pasalamat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong kamay sa kapurinya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha,
Tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong makasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mo sa kaganapan itong aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ko'y aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan, ay magaganap na ang pag-aalay sa aming pag-an sa iyong tinubos na angkan. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsilhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo.
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng agaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat.
Ang lahat po ay magsilhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap, pagbigyan sa kahilingan namin ang piging mong bigay, ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Panalangin para sa pagtipong sinodal ng kontinenteng Asya. Sama-sama po natin ito sa din, Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami para sa iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Nakipamanayam siya sa amin at inakay kami mula sa dilim ng kasalanan, tungo sa liwanag ng kaligtasan. Iginupo niya ang naglalayo sa amin sa isa't isa. Pinagkaisa niya kami sa kanyang pagiging masunurin sa iyo. Nang kanyang ialay sa krus ang kanyang buhay para sa amin. Nagpapasalamat din kami para sa kaloobang Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa amin at nagtuturo sa amin ng daan para maging simbahan. At para sa mga bunga ng sinodo tungkol sa synodality na nagbukas sa amin sa tunay na pagbubuklod, aktibong pakikisangkot at pinagsiglang pagmisyon. Maraming salamat. Idinadalangin namin gawin mong matagumpay ang pagtipong sinodal ng kontinenteng Asya. Patuloy nawang pag-alab sa amin ng iyong Espiritu, ang iyong pagmamahal para sa lahat ng tao at lipi. Manatili nawang bukas ang aming mga puso at mga mata upang sundan ang daan ng iyong anak na si Jesus na nagturo sa aming maglakbay na magkakalakbay bilang magkakapatid maging kanyang katawan, kanyang simbahan sa pamamagitan din niya aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sandali pong maupo. Inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, nakatakdang ng ibang bansa at sa ilalim sa pagsusulit, para po sa panalangin at pagbabasbas. At kasunod din po nito ang pagbabasbas ng mga religious articles. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, sinagmumula ang lahat ng mabuting bagay. Hiniling namin na basbasan mo ang mga kapatid namin nagdiriwang na kailang arawan, anibersaryo ng kasal, at lahat ng humihingi ng panalangin sa mga oras na ito. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makunagang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, at maliwanag na kaisipan. Higit sa lahat, patagin mo sila sa panampalataya, patibayin sa pag-asa, at pag-alabing sa pag-ibig. Hinihiling namin to sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos na pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at panghangad sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa simbahan. Ang lahat po ay magsitayo. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikisa. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikisa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos nating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.